Ano ba ang role? Ano ba ang papel? Ano ba ang tawag sa Philippine National Police? Law enforcers. Tagapagpatupad ng batas. Nakakalungkot kasi hindi natin gusto na ganyan ang mangyari sa ating society, sa lipunan. Sapagkat kung ang mangingibabaw ay yung katulad ng PNP na si General Torre, magkakagulo. Ang pagsisilbi ng warrant of arrest, dapat maghapon lang yan. Nandun yung mga detalye na kinakailangan kumato ka, magpakilala ka, etc. etc. Pero hindi naman ganyan ang napanood natin. Ang kanilang ginawa nung June 10, kung hindi ako nagkakamali sa date, kitang-kita natin live, na-video kasi yan ng KOJC, At yun ang hindi pinapakita ni General Torre sa presentation ng pulis. Pinakita dyan kung paano nila pinuwersa, gumamit pa sila ng mga hagdan, hindi ba? Para silang lulusob sa isang kampo ng mga terorista. Mas dumami ang ating mga audience dahil mas nabisto na at nabunyag ang mga kasinungalingan, iligal at ala terorista na kondukta na pinagkagawa ng ilang opisyal ng pulis sa Davao at pinanindigan pa nila kung kaya mas namumulat, Brother Oliver, ang taong bayan. Ngayon po, pinapakilala ko po sa inyo ang isa pa magsasalita na napakagaling din, si Ka Peter Muto! Marcos resign, Marcos resign, Marcos resign, Marcos pangan, Marcos pangan, Marcos pangan, Marcos resign. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kanina, habang nanonood tayo ng inumpisahan ko yan, umaga pa sa bahay, kaya medyo na-late nga ako nang dating dito. Nung bahagi na ng presentasyon ni General Torre, upang ipaliwanag niya, or ipagtanggol niya yung panig ng kapulisan, laban di umano sa mga akusasyon ng KOJC, ano yan general yan hindi naman master sergeant yung nagpapaliwanag, hindi isang simpleng pulis, general yun. Kaya ako binibigyan din yung pagiging general nun, nakakatakot, nakakalungkot, nakakarimarim. Kasi kayong mga nakakapanood, tayo, yung mga nakakapanood sa kanya, ang ipinakikita niya ay yung larawan ng Philippine National Police. Ano ba ang role? Ano ba ang papel? Ano ba ang tawag sa Philippine National Police? Law enforcers. Tagapagpatupad ng batas. Nakakalungkot kasi hindi natin gusto na ganyan ang mangyari sa ating society, sa lipunan. Sapagkat kung ang mangingibabaw ay yung katulad ng PNP na si General Torre, magkakagulo. Kasi hindi kayo papayag na gano'n ang mangyari dito sa Metro Manila. Kaya yung nangyayari ngayon sa Davao, sa KOJC Kumpang, parang laboratorio yan. Parang nag-i-eksperimento sila na kung yaan ay tatanggapin ng mga taga KOJC at ibibigay na lang ang kontrol
ng KOJC compound na kung saan nandun yung kanilang katedral, ano? Nandun ang mga simbolo ng pananampalataya ng KOJC. Ang ibig sabihin, pwede yan sa buong Davao. Pwede yan sa buong Mindanao. Pwede yan sa Kabisayaan. At pwede rin dito sa Metro Manila. Pero maganda ba? Hindi talaga. Kasi sa isang simpleng warrant of arrest, tayo naman ay hindi tayo mga abogado, ilang beses na nating narinig na ipinaliliwanag ng abogado yan, ang pagsisilbi ng warrant of arrest, dapat maghapon lang yan. Nandun yung mga detalye na kinakailangan kumato ka, magpakilala ka, etc. Pero hindi naman ganyan ang napanood natin. Ang kanilang ginawa nung June 10, kung hindi ako nagkakamali sa date, ano? Kitang-kita natin live, ano? Na video kasi yan ng KOJC, no? At yun ang hindi pinapakita ni General Torre sa presentation ng pulis. Pinakita dyan kung paano nila pinuwersa, gumamit pa sila ng mga hagdan, hindi ba? Para silang lulusob sa isang kampo ng mga terorista. Samantalang yung hinahanap nila, si Pastor Apollo Kibuloy ay ang nakatulong ng PNP sa pagpapatupad ng batas. Peter, ang piraso lang, sekundos lang. Kung sino man ang sa paligid na driver o may-ari ng sasakyan na may plaka NAP 1248, ngayon po ay may kailangang lumabas, nakaharang po. NAP 1248. Habulin niyo na po at baka maabutan pa ni Torre at hilain niya papuntang Davao. NAP 1248, may kailangan pong lumabas na sasakyan. Salamat, Kapiter. Okay. Uulitin ko po, no? Ang kinakailangan kasi huwag mawawala ito sa kaisipan, sa damdamin natin, ninyo. Alam niyo, ako kanina nag-isip ko, napagtanto-tanto ko na kung kaya si General Torre ay kumuha ng pulis sa iba't ibang lugar at kung bakit inalis muna. Kasi prior to the KOJC attack, bago nilusob ang KOJC, nilinis muna nila yung Davao ng mga pulis na taga Davao. Ganyan ang ginawa. Sa loob ng ilang araw ay kung ilang beses nagpalit ng director ng Davao City, ng police director, ng PNP director ng Davao City. Hindi sila magkandatuto. Hindi sila magkandatuto. Pati yung mga pati yung mga security na nakatalaga kay BP Sara, na halos lahat yun ay naglilingkod na sa mga Duterte, no? Lahat yun mga taga Davao. Kasi taga Davao yung sinisecure mo. So, kahit nung unang maging mahalal na Vice Mayor, Vice Mayora, si BP Sara, yung mga pulis na yun ay sa kanya na, minanapan niya sa tatay niya, nakatalaga na sa kanya. Pero nirecall lahat yun. Kinuha yun ng PNP ni Hani Hawala. At nag-aalok pa siya na magpapadala raw ng 30 or 35 something at isasauli raw. Hindi na, sabi ni BP Sara, hindi ko kailangan yan. At ang tinanggap niya na lamang ay yung security na inassign ng Armed Forces of the Philippines, karamihan ay mga taga-Philippine Army marahil, ano? Kinakailangan sariwain natin ito para malaman natin ang background ng lahat ng katarantatuhan ito. Ulitin ko, ako umupo doon, pinanonood ko, curious ako, nakakalungkot at nakakatakot. Hindi lang nakakatakot, nakakalungkot kasi kung magtatagumpay sila, kaya
Magtatagumpay lamang sila kung hahayaan natin yan. Yung PNP, yung ipinakikitang inuusahan siya ni General Torre sa kanyang presentation na pinanonood namin, hindi makatiis talaga si Doc Lorraine na talagang kinokompronta niya, no? Galit na galit, ano? Nakakasuklam talaga kasi eh. Hindi pa pwedeng gano'n ang lipunan natin. Hindi pa pwedeng ganyan ang PNP. Hindi pwede. Kasi kawawa tayo. Kung gano'n ang PNP, kawawa tayo. Kawawa kayo. Hindi safe yung mga anak natin. Kung gano'n ang PNP, yung mga kababaihan, pwedeng gahasain anytime. Walang biro. Yun kasi yung uri ng PNP na hindi kumikilala sa batas. Hindi siya. Kahit yung kautusan ng korte, nagpalabas ng TPO, kautusan ng batas siya. Kautusan ng korte yan, yung Regional Trial Court ng Davao. Simple lang. Inuutusan niya ang PNP Region 11 na evacuate. Kung hindi nyo makita, iwanan na nyo. Alis kayo. Huwag alisin nyo yung mga barikada nyo and so on and so forth. Kailan lumabas yung kautusan na yan? Yung kautusan na yon ay lumabas mahigit 1 linggo na ang nakakaraan. Hindi niya sinunod. Saka nakakita ng pulis na inuutusan ka na ng korte na sumunod, hindi mo susundin. At ganun pa makaasta. Napanood natin. Paano natin ipagkakatiwala dyan yung kinabukasan ng ating pamilya? Yung kinabukasan ng ating mga anak. Pag umalis yung anak mong babae, pag lumabas ng bahay, at ganyan ang uri ng PNP na magpapatupad ng batas, nakakatakot. At ulitin ko, yung ganyang klase ng pulis ang pwedeng manggahasa ng ating mga kababaihan. At walang justice. Walang justice. Pagkat kahit ang korte, hindi kinikilala. Ng puta. Order na nga ng korte. Kaya ako'y nabubuhayan lang ako ng pag-asa sapagkat yung mga hindi pa tapos pero yung mga initial na opinion assessment ni Senator Bato dun sa nangyayari at pahayag dun sa presentation ni General Torre, sinasabi niya na ng maliwanag kung ano yung tama at kung ano ang mali. At yung tama ay tumutukoy doon sa tamang pagtatanggol sa karapatan ng mga tao. Doon lang ako nabuhayan ng loob na may pag-asa pa na sa Senado. Yung dating nalulungkot tayo, no? Sapagkat nung magpatawag dati ng meeting, ng hearing sa Senate, si Senator Bato, nung pinatawag niya yung dating PDEA agent, si Jonathan Morales, medyo dismayado tayo ng konti. Dahil medyo natabangan tayo, no? Pero ito, iba to. Ibang Senator Bato to, no? Kaya patay sila rito. Patay sila rito. At si General Bato, huwag ninyong kalilimutan, dati siyang chief ng Philippine National Police. Dati siyang chief PNP. Alam niya na ngayon ay senador na siya. Ano ba trabaho ng senador? Ang senador ay gumagawa ng batas. Ang PNP, ang NBI, sila ang mga law enforcement agencies. At makikita mo, napanood natin dito kanina, kung ano ang inasta ni General Torre. Ulitin ko, nakakatakot at nakakalungkot.
nakakalungkot kasi hindi kasi pwedeng ganyan ng pulis. Hindi pwede, di ba? Hindi pwede. Hindi pwedeng gano'n ng pulis kasi hindi niya ipapatupad ang batas. Ha? Papayagan niyang gahasain ang mga kababaihan. Hindi niya kukontrolin ang pagdami ng mga illegal drugs. Yan ang tipo ng pulis na hindi magtatanggol sa karapatan ng taong bayan. Bago ko magtapos, ito gusto kong iwanan sa kaisipan ninyo. Kung ano man ang ipinatong na kaso kay Pastor Kibuloy, ayaw kong magbigay ng opinion doon. Ano? Nasa korte na yon. Pero ang hindi ko makakalimutan at gusto kong sariwain sa isip ninyo, yun din ang malaking problema ni General Torre. Sapagkat yung mga information na nakukuha natin, yung mga binabalik sa kanila, ay galing din sa mga kapulisan. Galing din sa mga pulis, sa mga pangkaraniwang pulis. Bakit? Sapagkat alam nila na yung tao at yung KOJC na pinagmamalapitan nila, kung hindi kay Pastor Kibuloy at kung hindi dahil dito sa mga taga KOJC na to, ang Mindanao, ang Kamindanawan ay patuloy pa rin nilalapastangan, ginugulo ng mga teroristang CPP, NPA. Yan ang ano, yan po. Yan po ang malaking problema sa kaisipan at damdamin ng mga karaniwang pulis. Kaya iniisip ko, si General Torre, marahil ay hindi ito nadistina sa mga lugar na may gera. Hindi ito nakatikim ng madistina sa Mindanao. Pero sisiguruhin ko sa inyo, sapagkat kami may mga kaibigan ding general. May mga kaibigan. Sisiguruhin ko sa inyo, walang nagsisimpatyang general doon sa ginawa ni General Torre sa KOJC. 100% yan. 100% yan. Sapagkat even yung Armed Forces of the Philippines ay tumatanaw sila ng utang na loob sa contribution ni Pastor Apollo Kibuloy at KOJC sa pagbagsak ng mga teroristang NPA sa Kamindanawan. Bago ako magwakas, eto pa po. Alam niyo, lalo na kung kayo mga sumusibaybay sa SMNI, pag may mga bagyong ganyan, nangunguna si Pastor Kibuloy, nandyan ang mga SMNI. Nandyan ang SMNI. Makikita niyo sila. Ha? Ganyan po ang kontribusyon sa lipunan ng taong pinaghahanap nila na parang terorista talaga. Parang papatayin na nila. Yes. Yun na po lamang. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat, Peter Caramon Moto. Kadre noon, ngayon ay kadre ng mamamayan.